Malamig ang gabi, pero mas malamig ang pagsasama sa loob ng malawak na penthouse ni Van at Mira. Nakaupo si Mira sa gilid ng kanilang kama at ang kanyang mga daliri mahigpit na nakakapit sa kanyang kumot. Hindi siya makatulog dahil sa kanyang mga isipin. 3 taon na silang kasal, pero sa bawat gabi na dumadaan, pakiramdam niya isa lamang siyang estranghero sa sarili niyang pamamahay. Bumukas ang pinto at pumasok si Van. Gaya ng dati, hindi man lang ito tumingin sa kanya. Inilapag nito ang briefcase sa mesa at nagsimulang magtanggal ng necktie. Walang emosyon ng kanyang muka. Tila isa lang siyang hangin na hindi nito nakikita. Van? Mahinang tawag ni Mira. Bahagyang huminto si Van pero hindi ito lumingon. Bakit gising ka pa? Gabi na. Gusto lang sana kitang makausap. 3 taon na, Van. 3 taon na tayong magkasama sa bahay na to, pero parang wala ko rito. Hindi mo ko tinitingnan, hindi mo ko kinakausap ng matagal, at kahit kailan, hindi mo ko hinawakan bilang asawa mo. Ramdam ni Mira ang panginginig ng sariling boses. May mali ba sa akin? May kulang ba? Humarap si Van sa kanya. Ang kanyang mata, malalim na nakatitig. Tila may itinatagong sekreto na hindi kayang bigkasin ng kanyang bibig. Wala kang mali, Mira. At sa totoo lang, masyado kang perpekto para sa bahay na to. Sagot ni Van. Ang kanyang tono ay malamig, pero kung pakikinggan ng maigi, may bahid itong pait na hindi napansin ni Mira. Ngunit kung ganun, bakit? Bakit para kung may nakakahawang sakit sa paningin mo? Asawa mo ko, Van. Pero bakit kahit dulo ng daliri ko, iniiwasan mong masagi? Nagdaramdam na tanong ni Mira. Imbis na sumagot, naglakad si Van patungo sa kanyang drawer at kinuha niya ang isang asul na folder bago inilapag ito sa tapat ni Mira. Ang salitang nakasulat sa labas ay tila isang malakas na sampal sa mukha ni Mira. Petition for divorce? Nagtatakang sambit niya sa isipan. Ano to? Halos pabulong na tanong ni Mira kahit malinaw naman ang kanyang nakikita. Pinirmahan ko na ang panig ko. Ibibigay ko sa iyo ang lahat ng kailangan mo. Ang bahay sa Tagaytay, ang kumpanyang ipinangalan ko sa iyo at sapat na pera para mabuhay ka ng marangya habang buhay. Malaya ka na, Mira. Hindi mo na kailangan magtiis sa isang malamig na pagsasama. Saad ni Van nang hindi kumukurap. Tila walang pinagsisisihan. Tumayo si Mira. Ang mga luha ay nagsisimulang pumatak sa kanyang mga pisngi. Akala mo ba pera lang ang kailangan ko? Akala mo ba? Ari-arian ang hinahanap ko sa 3 taong pagtitiis ko sa panlalamig mo. Ang gusto ko'y asawa, Van. Ang gusto ko'y ikaw. Bahagyang nanginig ang panga ni Van, pero pinanatili niya ang kanyang otoridad. Hindi ko mabibigay ang hinihingi mo. Hindi ako ang lalaking para sa'yo. Mas mabuting umalis ka na, bago ka pa tuluyang malunod sa pagsasamang to. Hindi man lang alam ni Van na matagal na siyang nalunod. Bakit ba nagmamadali kang itaboy ako? Mahal kita, Van. Kahit hindi mo ko pinapansin. Kahit ang lamig-lamig mo, mahal kita. Sa sandaling yon, parang may kung anong nabasag sa loob ni Van. Gusto niyang sumigaw. Gusto niyang sabihin na ginagawa niya ito dahil ang kanyang ama nakabantay sa bawat galaw nila. Gusto niyang ipaliwanag na sa oras na magkaroon sila ng anak, gagamitin ng kanyang ama ang sanggol na yon para kontrolin silang dalawa habang buhay. Ang kanyang ama ay isang halimaw na naniniwala na ang susunod na henerasyon ng pamilya nila ay dapat lumaki sa ilalim ng bakal nitong kamay. Walang emosyon, walang kalayaan, para mga robot lang. Pinili ni Van na maging malamig dahil iyon lang ang tanging paraan para hindi siya magpasakop sa plano ng kanyang ama. At kung wala silang ugnayan ni Mira, walang magiging alas ang matanda laban sa kanila. Ang pagpapalaya kay Mira ay ang pag-ibig na kaya niyang ibigay. Hindi mo ko mahal, Mira. Naawa ka lang sa sitwasyon natin. Pirmahan mo na ang papel. Matigas niyang sabi. Lumapit si Mira sa kanya at hinawakan ng kanyang mga kamay. Sa unang pagkakataon, hindi bumitaw si Van. Nanatili siyang nakatayo. Tila tinatanggap ang bawat init na nagmumula sa balat ng kanyang asawa. Pipirmahan ko to. Panimula ni Mira habang nakatingin ng diretsyo sa mga mata ni Van. Pakakawalan kita. Ibibigay ko sa iyo ang divorce na hinihingi mo. Pero sa isang kondisyon. Kumunot ang noo ni Van. Ano yun? Isang gabi, Van.
Isang gabi lang na magsasama tayo bilang tunay na mag-asawa. Walang mga sekreto, walang pader, walang distansya. Iparamdam mo sa akin na naging asawa kita kahit sa huling pagkakataon lang. Pagkatapos nun, hindi mo na maririnig ang pangalan ko. Maglalaho ako sa buhay mo gaya ng gusto mo. Natigilan si Van. Ang kanyang puso ay nagsimulang tumibok ng mabilis. Ito ang bagay na pinaka-iniiwasan niya. Pero ito rin ang bagay na pinaka-inaasam niya sa loob ng 3 taon. Ang bawat gabi na nakikita niyang natutulog si Mira at ang bawat beses na naaamoy niyang bango nito ay isang pagpapahirap sa kanya. Pinipigilan niya ang kanyang sarili dahil ayaw niyang maging instrumento ang kanilang pagmamahalan para sa kasamaan ng kanyang ama. Mira, huwag mong gawin to sa sarili mo. Yun lang ang kabayaran ng pirma ko, Van. Isang gabi pagkatapos, malaya ka na sa akin at malaya na rin ako sa iyo. Matapang na sagot ni Mira na ang totoo, nadudurog na siya sa loob niya. Tinitigan siya ni Van ng matagal. Nakita niya ang determinasyon sa mga mata ni Mira. Alam niyang kapag pumayag siya, tinataya niya na ang lahat. Pero sa huling pagkakataon, gusto niyang maging makasarili. Gusto niyang iparamdam sa babaeng mahal niya kung gaano ito kahalaga sa kanya bago niya ito tuluyang itaboy para sa sarili nitong kaligtasan. Sige, isang gabi. Sa wakas ay sumagot si Van. Dahan-dahang inabot ni Van ang mukha ni Mira. Ang kanyang mga palad na dati iniiwasang dumampi sa balat nito, ngayon ay madahang humahaplos sa pisngi ng asawa. Yumuko siya. At sa kauna-unahang pagkakataon sa loob ng 3 taon, naramdaman ni Mira ang labi ni Van sa kanyang labi. Yun ay isang halik na puno ng paghingi ng tawad. Isang halik na nagdadala ng lahat ng sakit, pangungulila at tinatagong pag-ibig. Sa gabing yun, binuwag ni Van ang lahat ng pader na itinayo niya. Nakalimutan niya ang banta ng kanyang ama. Nakalimutan niya ang takot na magpasakop sa kapangyarihan nito. Ang tanging mahalaga ay ang babaeng nasa bisig niya, ang kanyang mahal na asawa. Naglabas sila ng lahat ng emosyon ng gabing yun. Walang salita, tanging mga haplos at hininga lang ang maririnig sa loob ng silid. Ipinaramdam ni Van kay Mira ang bawat segundong ipinagkait niya rito. Bawat halik niya ay tila nagsasabing, mahal kita kaya kita pakakawalan. Kinabukasan, nagising si Mira na wala na si Van sa kanyang tabi. Ang tanging naiwan sa bedside table ay ang asul na folder at ang isang maikling sulat. Salamat sa huling gabi at mag-ingat ka palagi. Malaya ka na. Kinuha ni Mira ang panulat at nanginginig na nilagdaan ng divorce papers. Masakit pero iyon ang kasunduan. Iniwan niya ang mansyon, dala ang kanyang mga gamit at ang alaala ng gabing kanilang pinagsaluhan. Sa wakas, naramdaman din niyang naging asawa niya ito. Lumipas sa mga buwan, si Van ay bumalik sa kanyang pagiging malamig na anak. Mas lalo siyang naging agresibo para tuluyang mapatalsik ang kanyang ama sa pwesto. Iyon ang plano niya, ang sirain ng kapangyarihan ng kanyang pamilya para wala nang ibang mabiktima ang kanyang ama. Sa bawat araw na lumilipas, ang alaala ni Mira ang nagiging lakas niya. Kahit na balita niya, umalis na ito ng bansa. Ngunit ang hindi alam ni Van, sa gabing akala niya magbibigay sa kanila ng kalayaan, doon pala nagsimula ang isang bagong pag-asa na magtatali sa kanila habang buhay. 2 taon ang mabilis na lumipas, na para bang napakabilis lang. Nakatayo si Van sa harap ng isang maliit na bahay sa isang tahimik na bayan sa probinsya. Matapos ang 2 taong pakikipagdigma sa sarili niyang ama, matagumpay niyang nakuha ang lahat ng kapangyarihan. Wala nang takot, wala nang nagbabantay, kaya naman ang unang ginawa niya ay hanapin si Mira. Ngunit bago pa man siya makakatok sa pinto, bumukas na ito. Isang maliit na batang lalaki ang lumabas. May hawak na laro ang kotse. Ang bata ay may mga matang eksaktong katulad ng kay Van. Matapang at seryoso. Sino po sila? Tanong ng bata sa maliit na tinig na nabubulol pa nga. Natigilan si Van, parang tumigil ang tibok ng kanyang puso. Sa likod ng bata lumabas si Mira. Mas lalo itong gumanda. Pero ang gulat sa kanyang mga mata nang makita si Van ay hindi maikakaila. Van? Tinitigan ni Van ang bata. Pagkatapos ay tumingin kay Mira. Doon niya napagtanto lahat. Ang gabing hiningi ni Mira bago sila maghiwalay ay hindi lamang pala naging paraan ng pamamaalam.
Ito pala ang naging simula ng isang buhay na hindi niya inakalang mangyayari. Hindi ko alam. Bulong ni Van sa sarili habang nakatingin sa bata. Hindi ko alam na may iniwan pala akong dahilan para mas lalo kong maging matatag. Love Dubs! Napalingon si Van sa lalaking bigla na lang sumulpot na may malawak na ngiti. Van, pasensya na nabigla ko. Sino nga ulit ang sadya mo? Maaliwalas na ang ekspresyon ni Mira. Mira, he is my... Pinutol siya ni Mira. Oo pero please, masaya na kami. May kinakasama na ako. Para bang sinaksak siya ng patalim sa sinabi ni Mira. Hindi maalis ni Van ang kanyang tingin sa bata. Si Caleb, ang pangalang binigkas ni Mira ay tila isang maliit na versyon ng kanyang sarili. Ang paraan ng pagkunot ng noo nito habang naglalaro, ang matikas na tayo kahit sa murang edad at ang mga matang tila nangungusap na hindi kayang itanggi, lalo't nararamdaman niya ang lukso ng kanyang dugo. Anak ko siya, Mira. Alam ko't alam mo rin yun. Mababa ngunit mariing sabi ni Van. Ang kanyang tinig puno ng panigurado at ang pag-angkin na nagmula sa nararamdaman niya bilang isang ama. Hindi umiling si Mira, hindi siya tumalikod. Sa halip, tinitigan niya si Van na may halong puot at pangungutya. Oo Van, anak mo siya. Ang bunga ng isang gabing hiningi ko sa iyo bago mo ko itinapon na parang basura. Masaya ka na ba? Napatunahin mo na bang galing mo? Bahagyang napaatras si Van, hindi dahil sa pag-amin ni Mira, kundi dahil sa talim ng bawat salitang binitiwan nito. Mira, hindi kita itinapon. Niligtas kita. Niligtas? Pagputol ni Mira, ang kanyang tawa ay sarkastiko. Niligtas mo ko sa pamamagitan ng pagpaparamdam sa akin na wala akong halaga? Sa loob ng 3 taon, Van, pinanood ko kung paano mo ko iwasan na parang may dumi ako sa katawan. At pagkatapos, sa isang iglap, binigyan mo ko ng divorce papers nang walang paliwanag. Yan ba ang tawag mo sa pagliligtas? May mga bagay na hindi mo naiintindihan noon, Mira. Ang ama ko, wala na akong pakialam sa ama mo. Sigaw ni Mira, bagaman pinilit niyang hinaan ng boses para hindi marinig ni Caleb. Ang mahalaga lang sa akin ngayon ay ang buhay na binuo ko nang wala ka. At sa buhay na yun, Van, wala ka ng pwesto dahil may nagpuno na ng pagkukulang mo. Tumigas ang kamao ni Van. Ang selos na kanina pa kumukulo sa kanyang dibdib ay tila sasabog. Anong ibig mong sabihin? May kinakasama na ako, Van. Diretsahang pagsisinungaling ni Mira. Ramdam niya ang mabilis na tibok ng kanyang puso pero hindi siya nagpatinag. Gusto niyang makita ang pagguho ng mundo ng lalaking sumira sa kanya. May lalaking tumanggap sa akin nung buntis ako. May lalaking humawak sa kamay ko noong nanganak ako kay Caleb. Habang ikaw, malamang ay abala sa pagpapalago ng mga kumpanya ninyo. Hindi ako naniniwala. Bulong ni Van, pero ang kanyang mga mata nagsisimula ng manggilid ang luha. Hindi mo magagawa yun. Bakit hindi? Hamon ni Mira. Humakbang siya palapit kay Van hanggang sa maging ilang pulgada na lamang ang kanilang pagitan. Akala mo ba? Ikaw lang ang pwedeng magpatuloy sa buhay? Akala mo ba ang pag-ibig ko sa iyo isang sumpa na hindi ko kayang alisin? Nagkakamali ka, Van. Ang lalaking kasama ko ngayon ng tunay na ama ni Caleb sa puso at sa gawa. At kung gusto mong makasiguro, huminto si Mira at ngumiti ng mapait. Ipapakilala kita sa kanya. Ang bawat salita ni Mira ay parang laso na dahan-dahang pumapatay sa katinuan ni Van. Ang isiping may ibang lalaking nag-aalaga sa kanyang dating asawa at anak ay isang parusang hindi niya inaakalang kanyang mararanasan. Bakit pinaalis mo siya? Iharap mo siya kung talagang totoo ang sinasabi mo. Ipakita mo sa akin ang lalaking yun. Galit na tanong ni Van. Mamaya, Van, may mga bagay na kailangan mo na nating linawin. Bago ko siya iharap, ayokong pagsalitaan mo ang kinakasama ko. Dadating siya para sa hapunan at doon mo makikita kung gaano kami kasaya nang wala ka. Ngayon umalis ka na. Bumalik ka na lang kung gusto mong mapahiya sa harap ng pamilya ko. Hindi na nakapagsalita si Van. Puno ng pait at galit na sumakay sa kanyang sasakyan at humarurot na umalis. Hindi niya alam kung saan siya pupunta. Dahil ang tanging alam niya, kailangan niyang pigilan ng sarili niyang wasakin ang lahat ng kanyang makikita. Samantala, nang mawala ng sasakyan ni Van, nanghina ang mga tuhod ni Mira.
Napakapit siya sa pinto ng kanilang bahay. Mama, bakit ka umiiyak? Tanong ni Caleb na kalalabas lang mula sa kusina. May hawak na biskwit. Agad na pinahid ni Mira ang kanyang mga luha at pilit nang umiti sa anak niya. Wala to anak, napuwing lang si mama. Pumasok ka na sa kwarto mo, maglalaro tayo mamaya ha? Nang pumasok ang bata, agad na kinuha ni Mira ang kanyang telepono. Nanginginig ang kanyang mga daliri habang hinahanap ang numero ni Marco. Si Marco ang kanyang matalik na kaibigan na isang guro sa kanilang bayan. Marco please, kailangan ko ng tulong mo. Bungad ni Mira nang sagutin nito ang tawag. Sorry kung pinaalis na muna kita kanina. Ayoko lang na makita mo pang nag-aaway kami ng ex-husband ko. It's fine. Bakit Mira? May nangyari ba kay Caleb? Bakas ang pag-aalala sa boses ni Marco. Wala pero nandito siya. Andito si Van. Marco, kailangan kitang magpanggap na kinakasama ko. Gusto ko lang maramdaman niya ang sakit na pinaramdam niya sa akin. Isang gabi lang Marco. Sa tingin ko mawawala na ulit siya. Pagsusumamo ni Mira, nag-alangan si Marco. Alam niyang mapanganib ang larong to, lalo't kilala ang kapangyarihan ng pamilya ni Van. Pero dahil sa pagmamahal niya bilang kaibigan kay Mira, hindi niya ito matiis. Sige Mira, babalik ako riyan mamayang gabi. Sumapit ang gabi. Ang paligid ay nababalot ng katahimikan. Ngunit sa loob ng bahay ni Mira at ang tensyon ay mas lalong lumalala. Dumating si Marco, suot ang isang simpleng polo shirt. Hindi nagtagal, narinig na rin ang paghinto ng isang mamahaling sasakyan sa labas. Pumasok si Van na seryoso ang muka, nakakuyom ang mga palad at ang kanyang suot na suit ay tila hindi nababagay sa simpleng tahanan ni Mira. Natigilan si Van nang makita si Marco na nakaupo sa sofa habang karga si Caleb. Ang bata ay tumatawa habang kinakausap ni Marco. Yun ang imahe ng isang pamilyang pangarap ni Van. Pero ang lalaking nasa gitna ay hindi siya. Siya na ba talaga? Tanong ni Van. Tumayo si Mira at lumapit kay Marco. Madahang inilagay ang kanyang kamay sa balikat nito. Van, ito si Marco. Ang katuwang ko sa buhay sa loob ng 2 taon. Marco, ito si Van, ang dati kong asawa. Napaiwas pa ng tingin si Mira. May kirot. Tumingin si Marco kay Van at tumango ng formal. Magandang gabi sa'yo. Hindi sumagot si Van. Ang kanyang mga mata nakatutok lang sa kamay ni Mira na nasa balikat ni Marco. Ang selos na nararamdaman niya higit pa sa pisikal na sakit. Gusto niyang hilahin si Mira palayo sa lalaki. Gusto niyang isigaw na siya ang tunay na asawa. Pero alam niyang wala siyang karapatan. Wala na dahil matagal niya nang binitiwan iyon. Kumain na tayo. Anyaya ni Mira. Ang boses ay pilit na ginagawang malambing para kay Marco. Sa hapagkainan, ang bawat subo ni Van ay tila lason. Pinapanood niya kung paano asikasuhin ni Mira si Marco, kung paano nito lagyan ng ulam ang plato, at kung paano sila magpalitan ng ngiti. Ang bawat kilos ni Mira ay sadyang idinisenyo para siya'y saktan, at epektibo naman ito. Nadudurog ang puso ni Van sa bawat segundo. Masarap bang luto ni Mira, Marco? Tanong ni Van, pilit na nakikipag-usap kahit na ang gusto niya ay manapak na. Laging masarap magluto si Mira. Sanay na ako sa mga paborito niyang putahe. Sagot ni Marco. Ganun ba? Kasi nung kami pa hindi ko siya pinagluluto. Ayoko mapagod siya. Hirit naman ni Van, isang banat na puno ng panghihinayang. Siguro dahil hindi mo talaga siya kilala, Van. Singit ni Mira. Si Marco, kilala niya ang bawat hilig ko. Kilala niya kung kailan ako malungkot o masaya nang hindi ko kailangan magsalita. Hindi niya ako kailangan iligtas dahil siya mismo ang naging sandigan ko. Napayuko si Van. Ang sakit ay tila hindi niya na kayang dalhin. Mira, pwede ba tayong mag-usap? Tayong dalawa lang. Tungkol saan pa, Van? Malino naman ang lahat, di ba? May buhay na ako rito, may ama na si Caleb. Ang pagdating mo rito isang istorbo lang. Sabi ni Mira habang hinahawakan ng kamay ni Marco sa ibabaw ng mesa. Ang pagdampi ng mga kamay ni Mira at Marco ay talagang hindi kaya ni Van. Tumayo si Van ng marahas, dahilan para mayanig ang mesa. Hindi ako naniniwala. Alam kong ginagawa mo lang to para saktan ako. Mira, alam kong mahal mo pa ako. Tumingin si Mira kay Van nang walang emosyon.
Mahal? Van, ang pag-ibig ko sa'yo namatay kasabay ng pagpirma ko sa divorce papers na binigay mo. Ang natira na lang ay ang obligasyon ko kay Caleb at si Marco ang pumuno sa lahat ng pagkukulang mo. Ibibigay ko ang lahat, Mira. Kahit ang buong mundo. Ibibigay ko sa inyo ni Caleb. Pakasalan mo lang ako ulit. Pagsusumamo ni Van, ang kanyang pagiging pride ay tuluyan ng naglaho. Hindi na bibili ng pera ang 2 taon na wala ka, Van. Ngayon kung tapos ka na sa drama mo, maaari ka nang umalis. Gabi na't kailangan na naming magpahinga ng pamilya ko. Sabi ni Mira. Ang salitang pamilya ay tila isang huling hatol kay Van. Wala na siyang nagawa kundi ang tumalikod at lumabas ng bahay. Ang bawat hakbang niya palayo ay tila paglayo rin sa tanging pag-asa na maging buo muli sila. Nang makalabas si Van, ay agad na bumitaw si Mira kay Marco. Ang kanyang mga kamay nanginginig at ang kanyang mukha ay namumutla. Mira, tama na to. Masyado nang masakit ang ginagawa mo sa kanya. Sabi ni Marco, bakas ang awa sa boses. Hindi pa sapat, Marco. Bulong ni Mira habang nakatingin sa labas, kung saan naririnig ang pag-andar ng sasakyan ni Van. Gusto kong maramdaman niyang bawat gabi na nagtatanong ako kung bakit hindi niya ako magawang mahalin. Gusto kong malaman niyang pakiramdam ng tinatalikuran ng taong pinakamamahal mo. Ngunit sa kabila ng kanyang mga salita, ramdam ni Mira ang bigat sa kanyang dibdib. Ang paghihiganti ay hindi nagbigay sa kanya ng kapayapaan. Sa halip, tila mas lalo lang itong nagpaalala sa kanya na hanggang ngayon, si Van pa rin ang tanging lalaking may hawak ng kanyang puso. Samantala si Van, sa loob ng kanyang sasakyan, hindi napigilan ang humagulgol. Ang matapang na lalaki ngayon ay wasak na wasak. Ang kanyang akalang pagbabalik para sa isang bagong simula ay naging isang madilim na bangungot. Hindi ako susuko, Mira. Hikbi ni Van. Kahit mamatay ako, babawiin ko kayo. Hinding-hindi ko hahayaan ang ibang lalaking maging katuwang mo habang buhay. Nauunawaan niya ang galit ni Mira. Ngunit masakit pa rin talaga dahil hindi lang naman ito ang nangulila. Siya din naman, napakatindi rin ang tiniis niya para lang makabalik ulit sa babaeng minamahal niya. Dahil kahit na arranged marriage lang ang naging dahilan ng pagsasama nila, minahal talaga niya si Mira. Ngayon handa niyang gawin ang lahat para mabawi ang dati niyang asawa. Hindi siya makakapayag na si Marco ang maghari sa puso ni Mira. Dapat siya lang dahil siya naman talagang nauna. Ngunit may mga bagay lang na kailangan muna niyang gawin na para rin naman kay Mira. Ang tanong, may pag-asa pa kaya siya? Pakikinggan ba ni Mira ang mga paliwanag na inihanda niya? Nilabanan niya ang sarili niyang ama para lamang sa kalayaan ay pinagkait sa kanilang dalawa. Hanggang dito na nga lang ba talaga ito? Wala na ba talaga? Inalis na ba talaga siya ni Mira sa buhay nito? Napaismik si Van habang umaagos ang kanyang luha. Hindi umalis si Van sa probinsya. Sa halip na bumalik sa marangyang buhay sa Maynila, ay nirentahan niyang pinakamalapit na rest house sa tapat ng barangay ni Mira. Araw-araw, bago pa sumikat ang araw, naroon na siya sa tapat ng bahay ni Mira. Hindi siya nagdadala ng mga mamahaling alahas o bulaklak. Sa halip, nagdadala siya ng mga sariwang prutas, gatas para kay Caleb at mga gamit na alam niyang magagamit ng bata. Isang umaga, lumabas si Mira para magdilig ng mga halaman. Nakita niya si Van na nakasandal sa kanyang sasakyan. Puyat ang mga mata pero maayos ang bihis. Hindi ka ba napapagod, Van? Isang linggo ka na ritong nagbabantay. Mukha ka ng baliw sa paningin ng mga kapitbahay ko. Bungad ni Mira. Hindi man lang ito tinitingnan ng diretsyo. Hindi ako mapapagod, Mira. Kahit abutin ako ng 10 taon dito, hindi ako aalis hanggat hindi mo ko hinahayaang magpaliwanag ng maayos. Lumapit siya ng kaunti, dala ang isang maliit na paper bag. Para kay Caleb to. Narinig kong mahilig siya sa mga dinosaur. Bumili ako ng ilang encyclopedia at toys. Tiningnan ni Mira ang bag pero hindi niya ito tinanggap. May pambili kami niyan, Van. At gaya ng sabi ko, may ama si Caleb na nagbibigay ng lahat ng kailangan niya. Alam nating dalawa na hindi si Marco ang ama niya, Mira. Mahinahong sabi ni Van, bagaman kumikirot ang kanyang dibdib sa pagbanggit ng pangalan ng ibang lalaki. Pero sige, kung yan ang gusto mo paniniwalaan ko, tatanggapin ko. Pero hayaan mo kung maging kaibigan man lang ng anak ko.
Karapatan ko yun bilang ama niya. Karapatan? Ngayon mo lang naisip ang karapatan mo? Hinarap siya ni Mira, puno ng puot. Noong kailangan ko ng asawa, nasan ka? Noong kailangan ko ng kasama sa bawat pagbisita sa doktor dahil nahihilo ko't nasusuka, nasan ka? Noong nanganak ako't halos mamatay ako sa sakit, nasan ka? Ngayong malaki ng bata at ngayong maayos na kami, bigla kang susulpot at hihingi ng karapatan? Natahimik si Van. Ang bawat salita ni Mira ay parang mga latay sa kanyang likuran. Alam niyang wala siyang sapat na dahilan para mabura ang lahat ng sakit na yon. Alam kong huli na, Mira. Alam kong napakagago ko, pero maniwala ka. Bawat araw na wala ko sa tabi mo, parang pinapatay din ang kaluluwa ko. Ginawa ko lang yun dahil ang ama ko, ang mga pamilya ko halimaw. Ayaw kitang maging biktima nila. Ayoko ang anak natin ni lumaking katulad ko na walang kalayaan. Pagsusumamo ni Van. At tingnan mo ang nangyayari, Van. Mas naging biktima ako ng paglayo mo kaysa sa kahit anong banta ng pamilya mo. Muling pagtataray ni Mira bago ito tumalikod at pumasok sa loob ng bahay. Ngunit hindi doon natapos ang araw ni Van dahil pagdating ng hapon ay nakita niyang naglalakad si Caleb, mukhang galing sa tindahan. Kasunod nito si Mira na may dalang maraming pinamili. Mabilis na lumapit si Van at kinuha ang mga supot mula sa mga kamay ni Mira. Akin na to, Mira. Mabigat yan. Van, bitiwan mo yan. Saway ni Mira pero hindi nagpatinag si Van. Hayaan mo na ako. Kahit ito lang. Pagkatapos na to, hindi na ako mangungulit sa loob ng bahay ninyo. Pangako ni Van para lang pumayag si Mira. Dahil sa pagod at dahil na rin sa bigat ng mga dala, hinayaan na lang siya ni Mira. Habang naglalakad sila, hindi napigilan ni Caleb na kausapin si Van. Ikaw po ba yung uncle na nagbigay ng dinosaur sa akin? Tanong ni Caleb habang may ngiti. Napangiti si Van, ngiti na ngayon lang muling lumitaw sa kanyang muka. Oo, Caleb. Gusto mo ba yung mga yun? Opo, sabi ni Mama, galing daw po yun sa isang dating kaibigan. Thank you po pala kung ikaw po nituro ni Mama na kaibigan. Masayang sabi ng bata na matatas na rin talagang manalita. Napasulyap si Van kay Mira. Dating kaibigan. Masakit pero kahit papaano, hindi siya tuluyang binura ni Mira ayon sa bata. Nang makarating sila sa tapat ng bahay, ibinaba ni Van ang mga pinamili. Paalis na sana siya nang biglang bumuhos ang napakalakas na ulan. Ang langit na kanina'y maaliwalas, biglang nagdilim, tila umayon sa kanya. Pasok ka muna, tsaka baka magkasakit si Caleb, sabi ni Mira. Bagaman labag sa loob niya na patuluyin si Van. Sa loob ng maliit na sala, ramdam ang panliliit ni Van sa paligid. Ang bahay ay puno ng mga larawan ni Caleb at Mira at ilang mga litrato ni Marco na sila ay kasama. Ang bawat sulyap ni Van sa mga litratong yun ay tila pagtusok ng karayom sa kanyang puso. Pinatulog muna ni Mira si Caleb sa kwarto. Nang lumabas na siya ay nadatnan niya si Van na nakatayo sa may bintana. Pinapanood ang ulan, ang kanyang suit bahagyang basa at ang kanyang buhok ay magulo. Sa sandaling yon, hindi siya mukhang bilyonaryo. Mukha siyang isang lalaking nawawala at naghahanap ng daan pa uwi. Ngunit tila hindi siya makauwi dahil wala siyang matawag na tahanan. Bakit hindi ka pa sumuko, Van? Mahinang tanong ni Mira. Umupo siya sa sofa, malayo sa kinaroroonan ni Van. Mayaman ka, gwapo't malaya. Marami kang mahanap na babaeng mas bata, mas maganda, at walang dalang sabit na tulad ko. Bakit ako pa? Humarap si Van sa kanya. Ang kanyang mga mata ay puno ng alab na hindi kayang itago. Dahil ikaw lang ang babaeng minahal ko, Mira. At ikaw lang ang babaeng hihilingin kong makasama hanggang sa huling hininga ko. Hindi mo alam kung gaano ko pinagsisihan ng bawat sandali na hindi kita hinawakan nung asawa pa kita. Bawat gabi na nakikita kitang natutulog, gusto kitang yakapin, gusto kitang halikan at sabihing mahal na mahal kita. Pero natatakot ako na kapag ginawa ko yun, hindi na kita mapapakawalan at lalo ka lang mapapahamak sa kamay ng ama ko. Lumapit si Van kay Mira. Sa pagkakataong to, hindi umatras si Mira. Marahil ay dahil sa lamig ng ulan o dahil sa pagod na rin sa pagtatago ng nararamdaman. Alam mo ba kung gaano kasakit yun, Van? Ang isiping hindi ka sapat para sa sarili mong asawa? Tanong ni Mira. Ang mga luha muling naglandas sa kanyang pisngi.
Alam ko, Mira. At habang buhay kong babayaran ng pagkakamaling yun. Dahan-dahan niyang inabot ang mukha nito. Ang kanyang mga daliri nanginginig habang pinapahid ang mga luha sa pisngi ni Mira. Ang init ng palad ni Van ay tila isang kuryenteng gumagapang sa buong katawan ni Mira. Ito ang haplos ng 3 taon niyang hinintay. Ito ang pakiramdam na akala niya'y kanya ng kinalimutan. Huwag, Van. Bulong ni Mira pero hindi siya gumagalaw. Ang kanyang puso sumisigaw na ituloy ito habang ang kanyang isip ay tumututol. Isang pagkakataon lang, Mira. Ipakikita ko sa iyo kung sino ang lalaking dapat ay nakasama mo noon pa. Bulong ni Van, mas lalo nitong inilapit ang kanyang mukha kay Mira. Nararamdaman na nila ang hininga ng isa't isa. Ang bango ni Van ay tila nagpapahina sa tuhod ni Mira. Ang matatag na pader na itinayo niya sa loob ng 2 taon, unti-unting nagkakalamat. Tumingin si Van sa mga labi ni Mira. Ang pagnanasa at pag-ibig ay halo-halo sa kanyang mga mata. At tila bumagal ang takbo ng oras. Iniyuko ni Van ang kanyang ulo para angkinin ang mga labi ni Mira. Napapikit si Mira. Ang kanyang mga kamay na kanina'y nakakuyom ay dahan-dahang bumukas at napakapit sa braso ni Van. Handa na siyang sumuko. Handa na siyang hayaan ng sarili na muling malunod sa lalaking ito. Ngunit bago pa man maglapat ang kanilang mga labi, sa huling sandali na 1 pulgada na lamang ang pagitan, "Mama?" Ang maliit na boses ni Caleb mula sa pinto ng kwarto ay ang gumising sa kanila sa kahibangan. Mabilis na lumayo si Mira kay Van. Tila napaso sa init ng sandaling yun. Ang kanyang paghinga ay mabilis at ang kanyang muka namumula sa hiya at sa gulat. Tumingin si Mira kay Van na puno ng pagkalito at takot. Pagkatapos, binalingan niya ang anak na nakatayo sa dilim. "Caleb, sandali lang anak," sabi ni Mira sa nanginginig na boses. Tumingin si Van kay Mira na parang sinasabing hindi pa sila tapos. Alam nilang dalawa na muntik na. Muntik na silang bumalik sa kung ano sila noon. Ano ang gagawin ni Mira ngayon na alam niyang ang kanyang katawan at puso ay tila may sarili pa ring isip pagdating kay Van? At paano haharapin ni Van sa katotohanang kahit anong gawin niyang paglayo ay ang tadhana mismo ang gumagawa ng paraan para muli silang magkalapit? Isang halik na hindi natuloy pero masaya pa rin si Van dahil alam niyang isang apoy na muling nagliyab na nagpapatunay na mahal pa rin nila ang isa't isa. Simula nang muntik nang magtagpo ang kanilang mga labi nung gabing umuulan, ay tila nagkaroon ng bagong pag-asa si Van. Hindi na siya nagbabantay sa labas ngayon dahil aktibo na siyang sumasali sa mag-ina kahit na hindi siya inimbitahan. Ang kanyang misyon, lampasan si Marco sa lahat ng bagay. Bakit? Dahil siya ang ama ni Caleb. Siya lang ang magiging ama nito kahit sino pang dumaang lalaki sa buhay ni Mira. Sabado ng umaga. Dumating si Marco sa bahay ni Mira, bit-bit ang toolbox. Plano nitong ayusin ang sirang gripo sa labas at ang tumutulong bubong sa likod dahil nga may kalumaan ng bahay. Ngunit laking gulat ni Marco nang makitang naroon na si Van. Nakasuot ng simpleng t-shirt at bakas ang pawis. Inunahan na siya nito. "O Marco, nandyan ka pala." Bungad ni Van nang may tipid ng ngiti na tila nanunukso. "Tapos ko na yung gripo at ang bubong na lang ang tinitingnan ko. Sabi kasi ni Mira, baka raw malakas na naman ang ulan mamaya." Napakunot ang noo ni Marco. "Ako ang nagsabi kay Mira na gagawin ko yan ngayon, Van. Pasensya na, nauna ako ng kaunti. Mas maaga kasi ako nagising." Sagot ni Van habang umaakyat sa hagdan patungo sa bubong. "Bakit hindi mo na lang samahan si Caleb doon sa loob? Mukhang nahihirapan siya sa paglalaro ng mag-isa lang. Iwan mo na sa akin ang mabibigat na trabahong to." Napatingin si Mira mula sa bintana. Nakita niya ang tensyon sa pagitan ng dalawa. Pero hindi niya maikakaila na mas mabilis kumilos si Van. Sa loob ng 3 taon nilang pagsasama, na hindi niya alam na marunong pala ito ng mga gawaing bahay. Akala niya puro pirma lang sa mga dokumento ang alam nito. Matapos sa gawin ay nakita naman niyang mag-ama. Lumambot ng bahagya ang puso ni Mira nang makita si Van na buhat si Caleb sa balikat nito habang itinuturo ang mga pangalan ng puno sa kanilang bakuran. "Caleb, gusto mo bang sumama sa akin bukas? Pupunta tayo sa bayan. Bibili tayo na mas magandang bike para sa'yo." Alok ni Van sa bata. Tumingin si Caleb kay Mira, tila humihingi ng permiso. "Pwede po ba, Mama?" Nag-alangan si Mira.
Gusto niyang tumanggi para panindigan ang kanyang galit, pero nakita niya ang pananabik sa mata ng anak niya. Sa huli, madahan siyang tumango. O sige, pero huwag kayo magtatagal. Isang malapad na ngiti ang sumilay sa labi ni Van. Salamat, Mira. Sa mga sumunod na araw, naging mas madalas ang presensya ni Van. May mga pagkakataon na lihim silang nagkakaroon ng sweet moments na hindi rin nila namamalayan. Habang nagluluto si Mira ng hapunan, hindi niya maabot ang isang garapon ng pampalasa sa mataas na bahagi ng cabinet. Biglang may isang malaking kamay ang kumuha nito para sa kanya. Ang init ng katawan ni Van sa kanyang likuran ay muling nagpabilis sa tibok ng puso ni Mira. Hindi agad lumayo si Van. Nanatili ito sa likod niya ng ilang segundo. Sapat na para maamoy ni Mira ang pamilyar nitong pabango. Heto, bulong ni Van malapit sa kanyang tenga. Salamat, maikling sagot ni Mira. Pilit na ibinabalik ang atensyon sa niluluto. Ngunit nang tingnan niya si Van, nakita niyang may dumi ito ng harina sa pisngi. At hindi nag-iisip, itinaas ni Mira ang kanyang kamay bago madahang pinahid ang dumi gamit ang kanyang hinlalaki. Natigilan silang dalawa. Ang tingin ni Van ay lumalim, puno ng pananabik, sandaling nagkatinginan ng kanilang mga mata. Isang pag-uusap, gamit lang ang mata nila, pero nauunawaan nila. Mabilis ding binawi ni Mira ang kanyang kamay nang ma-realize ang ginawa niya. May dumi lang. Paliwanag niya bago umiwas ng tingin. Ngumiti si Van. Alam niyang unti-unti nang bumabagsak ang pader ni Mira. Mas tumitibay din ang kanyang pag-asa. Dumating ang gabing hindi pa nauwi si Van. Pinatulog na ni Mira si Caleb matapos ang isang masayang hapunan. Umalis na rin si Marco na halatang may bitbit na selos, pero wala itong magawa dahil si Van ang tunay na ama ni Caleb. Naiwan si Van at Mira sa beranda. Umiinom sila ng kape habang pinagmamasdan ng mga bituin. Ang pakiramdam nila ngayon hindi na kasing bigat ng una nilang pagkikita sa loob ng ilang taon. Bakit mo ba talaga ginagawa ang lahat ng to, Van? Tanong ni Mira ng mahinahon. Pwede mo namang suportahan na lang si Caleb sa malayo. Bakit kailangang narito ka pa? Dahil hindi sapat na sa malayo ako nakatanaw lang, Mira. Ang gusto ko ay ang oras na nawala sa atin. Ang gusto ko ay ikaw. Seryosong sagot ni Van. Lumapit siya at naupo sa tabi ni Mira. Mira, patawarin mo ko sa lahat ng pagkukulang ko. At kung pwede ko lang ibalik ang panahon, sana naging mas matapang ako noon. Hinarap siya ni Mira. Hindi ganun kadaling makalimot, Van. Ang bawat gabi na nag-iisa ako at ang bawat hirap ko sa pagbubuntis, lahat yun nakatatak pa rin dito. Itinuro ni Mira ang kanyang puso. Mga pagkakataong itinatanong ko kung ano bang kulang sa akin. Hayaan mo kong gamutin yan. Bulong naman ni Van. Maingat at madahan niyang hinawakan ng kamay ni Mira at dinala ito sa kanyang labi. Sa pagkakataong to, hindi tumutol si Mira. Ang emosyon na matagal niyang kinimkim ay biglang sumabog. Ang pag-ibig, ang galit, ang pangungulila, lahat ay nagsama-sama nang muli silang maglapit ni Van. Wala nang Caleb ang gumising sa kanila sa realidad. Wala nang Marco na nakabantay. Walang hadlang ngayong gabi. Naglapat ang kanilang mga labi sa isang halik na tila nagsasabi ng lahat ng hindi nila nabigkas sa loob ng ilang taon. Halik na tila bagutom sila, pagnanasa at paghingi ng tawad. Binuhat ni Van si Mira patungo sa loob ng bahay at sa gabing yun muling naging isa ang kanilang mga puso at katawan. Ang isang gabi na hiningi ni Mira noon ay muling naulit, pero ngayon wala nang divorce papers na naghihintay sa pagmulat ng mata niya. O iyon lang ang akala nila. Sumikat ang araw, tumatagos ang liwanag sa bintana ng silid ni Mira. Nagmulat ng mata si Mira at ang unang bumungad sa kanya ay ang mukha ni Van na payapang natutulog sa kanyang tabi. Ang braso ni Van nakapalupot sa kanyang bewang, tila ayaw siyang pakawalan. Biglang bumalik sa isip ni Mira ang lahat ng nangyari kagabi, ang bawat haplos, ang bawat daing at ang mga pangakong binitiwan nila sa gitna ng init ng damdamin na nagwagi kagabi. Agad na nakaramdam ng hiya at pagsisisi si Mira. Oh my gosh, bulong niya sa sarili. Mabilis siyang bumangon, ngunit maingat upang hindi magising si Van.
Kinuha niya ang kanyang robe at nagmamadaling lumabas ng kwarto. Pagdating sa kusina, uminom siya ng maraming tubig. Ang kanyang puso tumitibok ng mabilis. Paano niya haharapin si Vine? Paano niya ipapaliwanag ang nangyari? Gayong sinabi niya rito na may kinakasama na siya. Ang kasinungalingan niya ay tila sumabog sa kanyang muka. Bistado na ba siya nito? Maya-maya pa, narinig niya ang mga yabag ni Vine. Lumabas ito ng kwarto. Nakasuot na ng pantalon pero wala pang t-shirt habang kinakamot ang ulo. Good morning. Nakangiting bati ni Vine. Baka sa mukha nito ang saya at ang tagumpay. Lumapit siya kay Mira para sana halikan nito sa noo. Ngunit mabilis na umiwas si Mira. Kinuha niya ang walis at nagsimulang maglinis kahit na malinis naman ang sahig. Nawawala siya sa sarili. Mira, ayos ka lang ba? Tanong ni Van, halatang naguguluhan sa naging reaksyon ni Mira. Oo, okay lang. May kailangan lang akong tapusin na labada. Sagot ni Mira nang hindi tumitingin kay Van. Ang kanyang boses ay nanginginig. Mira, tungkol sa nangyari kagabi. Van, wag na muna nating pag-usapan please. Si Caleb, kailangan niya ng mag-almusal. Kailangan ko na siyang gisingin. At ikaw, baka kailangan mo nang bumalik sa rest house mo. Natigilan si Van. Ang ngiti sa kanyang mga mata ay biglang nawala. Naramdaman niya ang matinding awkwardness sa paligid. Ang init ng kagabi ay napalitan ng isang malamig na pakiramdam. Bakit ka nagkakaganyan? Akala ko ba? Akala mo ano? Hinarap siya ni Mira, pero ang mga mata nito puno ng takot. Vine, nadala lang tayo ng pagkakataon at damdamin. Isipin mo na lang na wala lang yun. Wala lang yun? Hindi makapaniwalang ulit ni Vine. Mira, naging asawa kita. Alam ko kung kailan ka nagpapanggap o kung kailan ka totoo. At kagabi, hindi yun pagpapanggap. Basta, lumabas ka na muna Van, please lang. Sakto namang bumukas ang pinto ng kwarto ni Caleb. Lumabas ang bata na kinukuskus ang mga mata. Mama, bakit nandito pa si Uncle Van? Wala po ba siyang trabaho? Napatingin ang dalawa sa bata. Ang awkward na katahimikan ay mas lalong naging mabigat. Tumingin si Van kay Mira, isang tingin na puno ng sakit at katanungan, bago ito bumaling sa bata. Paalis na ako, Caleb. May nakalimutan lang ako. Sabi ni Van sa mahinang boses. Kinuha niya ang kanyang t-shirt sa sofa at mabilis na naglakad palabas ng bahay. Naiwang tulala si Mira sa gitna ng kusina. Alam niyang sa ginawa niyang pagtataboy kay Van ngayong umaga ay mas lalo lang naging komplikado ang lahat. Ang gabing akala niya'y magbibigay ng closure ay tila naging simula ng isang mas malaking gulo. Paano niya itutuloy ang kasinungalingan tungkol kay Marco? Ngayong alam na ni Van na ito pa rin ang tanging lalaking nagmamay-ari sa kanyang katawan at puso. At si Van, susuko na ba ito pagkatapos ng malamig na pagtrato ni Mira? O mas lalo lang itong magiging pursigido na gibain ang pader na itinayo niyang muli? Lumipas ang ilang araw, matapos ang gabing puno ng init ay naging pag-iwas. Nanatiling tahimik si Mira dahil pilit na ibinabaon ng sarili sa mga gawaing bahay at pag-aalaga kay Caleb. Ngunit kahit anong gawin niya, ang amoy ni Van at ang mga bulong nito noong gabing yon ay tila multong sumusunod sa kanya sa bawat sulok ng bahay. Dahil sa stress, naisipan ni Mira na ipasyal si Caleb sa park. Habang naglalaro ang bata sa swing, napadako ang tingin ni Mira sa isang malapit na bench sa ilalim ng malaking puno ng nara. Doon ay nakita niya ang isang pamilyar na lalaki. Hindi siya maaaring mamalikmata. Si Van, hindi ito ang Van na nakasanayan niyang makita. Ang makapangyarihang bilyonaryo na laging tuwid ang tayo at matalimang tingin. Nakaupo si Van na tila lantang gulay. Nakasuot lang ito ng simpleng t-shirt na parang ang lalim ng iniisip. Madahang lumapit si Mira, pilit na hindi madahan sa kanyang paglakad. Huminto siya sa likod ng malaking puno. Sapat na distansya para makita ang ginagawa ni Van nang hindi siya napapansin. Nakatingin si Van sa isang pamilya na hindi kalayuan sa kanya. May mag-asawa at isang maliit na sanggol na hawak nila. Habang ang pangani na anak, masayang hawak ng ama na naglalakad-lakad sa damuhan. Ang ama ay tumatawa dahil sa pagtakbo ng bata kaya hinahabol ito. At ang ina nakangiti habang pinapanood ang mag-ama. Doon nakita ni Mira ang isang bagay na nagpadurog sa kanyang puso. Ang mga balikat ni Van
ay bahagyang nayayanig. Nakita ni Mira ang pagtulo ng isang luhang hindi nito pinahid. Tahimik na umiiyak si Van habang nakatitig sa masayang pamilya. Ang kanyang muka ay puno ng matinding pangungulila at pagsisisi. Tila ba sa bawat tawa ng batang nakikita niya, naaalala niya ang mga taong nawala sa kanya at kay Caleb. Tila sa bawat ngiti ng inang nakikita niya, naaalala niya ang mga gabing iniwan niyang nag-iisa si Mira. "Patawad, Mira. Caleb." Bulong ni Van sa hangin na tila ba ang hangin lang ang tanging makakaunawa sa bigat ng nararamdaman niya. Sa sandaling yun, ang lahat ng galit ni Mira ay tila nawala na parang bula. Ang pader na itinayo niya sa loob ay tuluyang gumuho. Nakita niya ang tunay na Van, hindi ang asawang naging malamig sa kanya, kundi ang lalaking may mabigat na dinadala dahil sa pagmamahal na pilit nitong pinoprotektahan sa maling paraan. Hindi na nakapagpigil si Mira. Lumabas siya mula sa kanyang pinagtataguan at madahang lumapit sa bench. "Van?" Mahinang tawag niya rito. Nagulat si Van. Mabilis niyang pinahid ang kanyang mga mata at pilit na tumayo ng tuwid. "Mira, kanina ka pa ba dyan? Pasensya na, napuwing lang ako." Umiling si Mira at naupo sa tabi ni Van. "Huwag ka nang magsinungaling, Van. Nakita ko ang lahat." Napaatras si Van, tila nahihiya na nakita siyang mahina. "Nakita ko lang yung pamilya roon. Naisip ko lang na dapat ganoon din tayo kung hindi lang ako naging duwag." Huminga ng malalim si Mira at hinawakan ng kamay ni Van. Ang init ng palad nito ay tila nagbigay sa kanya ng lakas ng loob para aminin ang katotohanan. "Van, may dapat akong sabihin sa'yo tungkol kay Marco." Tumingin si Van sa kanya. Ang kanyang mga mata puno ng takot na baka ang susunod na sasabihin ni Mira tungkol sa kasal nito kay Marco. "Hindi ko kinakasama si Marco. Matalik ko lang siyang kaibigan. Siya ang tumulong sa akin nung wala akong mapuntahan. Pero kailanman, hindi kami naging magkarelasyon. Nagsinungaling ako dahil gusto kitang saktan. Gusto kong maramdaman mo ang selos at ang sakit na ipinagkaitgahin ng ginawa mo noon sa akin." Natigilan si Van. Ang kanyang mga mata ay nanlakit tila hindi makapaniwala sa narinig. "Ano? Ibig mong sabihin, wala talagang ibang lalaki sa buhay mo?" "Wala, Van. Ikaw lang. Sa loob ng ilang taon nating pagsasama at ilang taon na magkahiwalay tayo, ikaw lang ang lalaking minahal ko." Pag-amin ni Mira habang dumadaloy ang mga luha sa kanyang pisngi. "At si Caleb, alam niyang ikaw ang tatay niya pero natatakot ako na baka kapag nalaman mo ang totoo, kukunin mo siya sa akin at iiwanan mo na naman akong mag-isa." Mapait na ngumiti si Mira. Agad na hinila ni Van si Mira sa isang mahigpit na yakap. Hindi ko gagawin yun, Mira. Hindi. Patawarin mo ko kung naging napakagago ko. Patawarin mo ko kung pinaramdam ko sa'yo na kailangan mong magsinungaling para lang protektahan ang sarili mo sa muli kong pagbalik. Maaari pa ba nating mabuo ang pamilya natin, Van? Tanong ni Mira sa gitna ng kanyang paghikbi. "Oo, pwede pa, Mira. Gagawin ko ang lahat para mabuo ulit tayo. Hindi na ako aalis. Hindi na ako magiging malamig. Ipaparamdam ko sa inyo ni Caleb kung gaano ko kayo kamahal." Ito ang pangako ni Van habang hinahalikan ang tuktok ng ulo ni Mira. Kinabukasan, napakasaya sa bahay ni Mira at puno ng kilig at saya. Kasama na nila si Van sa almusal at sa pagkakataong to ay hindi na ito bilang isang bisita kundi bilang isang ama at asawa. Masaya silang nagpaplano para sa darating na kaarawan ni Caleb nang biglang may humintong isang itim at mamahaling sasakyan sa tapat ng kanilang bahay. Bumaba ang isang lalaking may pagkakahawig kay Van. Pero ang mukha nito puno ng kayabangan. Si Troy, ang pinsan ni Van na laging paborito ng yumaong ama nito dahil sa pagiging malupit at pagkaganid dito sa kapangyarihan. Pumasok si Troy sa loob ng bahay nang walang pasabi. Tila ba pagmamay-ari nito ang lugar. "Van, ano tong nababalitaan ko? Isang linggo ka nang nawawala sa Maynila. Maraming board meeting ang hindi mo sinipot." Bungad ni Troy at ang kanyang tingin puno ng pandidiri habang pinagmamasdan ang simpleng loob ng bahay ni Mira. "Anong ginagawa mo rito, Troy?" Matigas na tanong ni Van habang tumatayo at tumaharang sa harap ni Mira at Caleb. "Narito ako para sunduin ka. Tama ng larong to, Van. Iwan mo ng babaeng to. Wala silang naidudulot na maganda sa pangalan ng ating pamilya. Isang hamak na probinsyana
At isang batang hindi naman natin sigurado kung kanino. Manahimik ka, Troy! Sigaw ni Van. Ang kanyang boses ay talagang galit na yumanig sa buong bahay. Wag na wag mong lalaitin ang asawa ko, tanak ko. Tumawa ng mapait si Troy. Asawa? Van, nakalimutan mo na ba? Divorce na kayo. Malaya ka na sa kanya. Bumalik ka na sa dati mong buhay. Maraming babaeng mas karapat-dapat sa'yo. Mga babaeng may pangalan at yaman. Huwag mong sayangin ang legacy ng pamilya natin para sa basurang to. Hindi porkit patay na si Tito, pababayaan ka na namin. Lumapit si Van kay Troy at ang kanyang mga mata ay matalimang titig. Ang tanging basura rito, Troy, ay ang mga panuntunan ng pamilya natin na sumira sa buhay ko sa loob ng mahabang panahon. At kung ang ibig mong sabihin sa legacy ay ang maging ganid walang puso't mapanakit, ayoko na niyan. Van, mag-isip kang mabuti. Kapag hindi ka sumama sa akin ngayon, tatanggalan ka ng board ng lahat ng kapangyarihan mo sa kumpanya. Mawawalan ka ng yaman. Mawawalan ka ng lahat. Hinawakan ni Van ang kamay ni Mira at hinila ito sa kanyang tabi. Pagkatapos, binuhat niya si Caleb. Tumingin siya kay Troy ng may determinasyon. Ibigay mo sa kanila ang kumpanya. Ibigay mo sa kanila ang yaman. Wala akong pakialam. Sabi ni Van sa isang mahinahon pero bakas ang galit. Dahil sa loob ng ilang taong nangulila ako. Ngayon sa harap ni Mira at Caleb, pakiramdam ko, ako ang pinakamayamang lalaki sa buong mundo. Magpapakamatay ka sa hirap kasama ang mga to? Tanong ni Troy na hindi makapaniwala. Mas mabuti nang maghirap kasama ang pamilya ko kaysa mabuhay sa ginto pero dinidiktahan naman ako. Ngayon umalis ka na bago ko makalimutang pinsan kita. Hindi ko na ulit iiwan ang pamilya ko. Ipaglalaban ko sila kahit anong mangyari. Walang nagawa si Troy kundi ang umalis ng padabog at narinig pa nila ang sasakyan nito na humaharurot palayo. Naiwan ang tatlo sa gitna ng sala. Tumingin si Mira kay Van nang may pasasalamat. Van, mawawala ang lahat ng sayo dahil sa amin. Hindi, Mira. Ngayon ko lang nahanap ang tunay na mahalaga. Handa akong simulan ang lahat basta kasama ko kayo. Alam nilang hindi magiging madali ang pagbuo nila sa kanila ng pamilya. Marami pang pagsubok na darating, lalo na mula sa pamilya ni Van. Pero sa pagkakataong to, hindi na mag-isa si Mira. Dahil ang lalaking dati hindi siya magawang hawakan, ngayon ay handa nang itaya ang lahat para sa kanilang mag-ina. Dahil sa pagbisita ni Troy, tila bumalik ang lahat ng pait ng nakaraan sa alaala ni Mira. Hindi lamang ang pamilya ni Van ang naging bilangguan niya, kundi maging ang sarili niyang dugo at laman ang unang nagtulak sa kanya sa bangin upang tuluyang maging malaya at makapagsimula ng bagong buhay kasama si Van at si Caleb. Alam ni Mira na may isa pa siyang huling laban na dapat harapin sa sarili niyang pamilya. Si Van na kailangang ayusin ang pamilya nito at siya na kailangan ding balikan ng mga taong naging dahilan ng kanyang kabiguan. Van, kailangan kong pumunta sa amin. Bungad ni Mira isang umaga habang nag-aayos sila ng mga gamit sa sala. Natigilan si Van at binaba ang hawak na libro ni Caleb. Alam niya kung gaano kasakit ang alaala ni Mira sa sarili nitong pamilya. Ang mga magulang ni Mira ang nagbenta mismo sa kanya sa isang kasunduang hindi niya ginusto, kapalit ng puhunan na bumabagsak nilang negosyo. Sasamahan kita, Mira. Hindi kita hayaang harapin sila ng mag-isa. Hindi, Van. Kailangan ko tong gawin para sa sarili ko. Gusto kong makita nila na ang anak na tinalikuran nila ay hindi na ang mahinang Mira na pwedeng diktahan. Gusto kong malaman nila na wala silang hawak sa akin. Matatag na sagot ni Mira. Pagdating sa mansyon ng mga magulang niya, tila walang nagbago. Ang marangyang paligid ay balot pa rin ng hindi maipaliwanag na bigat. At nang pumasok si Mira, nadatnan niya ang kanyang amatina na nagkakape sa garden. Para bang walang mabigat na nangyari sa loob ng ilang taon. Mira, ikaw ba yan? Gulat na tanong ng kanyang ina habang dahan-dahang ibinababa ang tasa. Mabuti naman at naisipan mong bumalik. Balita namin, nakuha na ni Van ang lahat ng kapangyarihan sa kumpanya. Siguradong yayaman na naman ang pamilya natin. Isang mapait na tawa ang kumawala sa mga labi ni Mira. Lumapit siya sa mga ito at tinitigan ng kanyang ama na tila walang pakailam sa emosyong dala niya. Narito ko hindi para bigyan kayo ng pera. Panimula ni Mira. Ang boses niya, malamig at puno ng sakit na matagal niyang kinimkim. Narito ko para sabihin sa inyo, ang lahat ng hinanakit na kinimkim ko, simula nung pinagkanulo niyo ko sa pamilya ni Van.
Mira, ano bang pinagsasasabi mo? Ginawa namin yun para sa kinabukasan mo. Pagtatanggol ng kanyang ama. Para sa kinabukasan ko? O para sa bulsa nyo? Sigaw ni Mira, dahilan para mapatayo ang kanyang ama. Ipinasok nyo ko sa isang kulungang gawa sa ginto. Noong mga panahong hindi ako kinakausap ni Van. Noong mga panahong parang hangin lang ako sa bahay na yun. Nasaan kayo? Ni minsan ba? Tinanong nyo ko kung masaya ako? Hindi. Ang tanging tinanong nyo sa akin palagi kung kailan maglalabas ng pondo ang pamilya nila. Tumayo ang kanyang ama. Galit na rin ito. Wala kang utang na loob. Dahil kung hindi dahil sa amin, hindi ka nakatikim ng marangyang buhay. Marangyang buhay? Ulit ni Mira habang ang mga luha nagsisimulang pumatak pero nananatiling matatag ang kanyang tayo. Ang marangyang buhay na sinasabi nyo ay ang pag-iisa ko sa hospital nung nanganak ako kay Caleb. Ang marangyang buhay ba ang pagtatrabaho ko sa probinsya bilang labandera at tindera para lang mapakain sa anak ko? Dahil itinakwil nyo rin ako nung nalaman yung hiwalay na kami ni Van. Natahimik ang kanyang mga magulang. Hindi nila alam ang tunay na hirap na pinagdaanan ni Mira. Dahil ang tanging mahalaga sa kanila ay ang imahe at pera. Ngayon narito ko para putulin ang ugnayan nyo sa akin. Mula sa araw na to, wala na kayong anak na Mira. Wag na wag nyo kaming lalapitan ni Caleb. At wag rin nyo aasahan na tutulungan kay ni Van. Dahil iniwan na rin niya ang lahat para sa amin. Dahil mas mahalaga kaming mag-ina para kay Van. Na ni minsan hindi nyo nagawang iparamdam sa akin. Ano? Iniwan ni Van ang kumpanya? Gulat na tanong ng kanyang ina. Sira na ba talaga ang ulo ninyo? Paano na ang mga utang namin? Ilang naman ang mahalaga sa inyo, di ba? Ang pera. Sabi ni Mira habang pinapahid ang kanyang huling luha. Masaya na kami sa simpleng buhay. At ang kalayaang nahanap ko ay hindi matutumbasan ng anumang yaman na mayroon kayo. Paalam, sana matauhan man lang kayo na anak nyo rin ako. Hindi ako robot, lalong hindi ako kung sino lang. Nangungulila rin ho ako. Inanak nyo lang kasi ako para maging kasangkapan. At talagang pinagsisisihan ko na naging magulang ko kayo. Nautal pa si Mira sa huling salitang kanyang binitiwan. Tumalikod si Mira at naglakad palabas ng mansyon ng hindi lumilingon. Sa bawat hakbang niya palayo, tila may kadenang napuputol sa kanyang puso. Pakiramdam niya ay sa wakas, ang buhay na pinapangarap niya ay sa kanya na talaga. Samantalang sa labas ng gate, naghihintay si Van sa loob ng sasakyan at nang makita niya si Mira na lumabas, agad siyang bumaba at sinalubong ito ng isang mahigpit na yakap. Alam niya kasi na mahirap, dama niya ang pinagdaraanan ng kanyang asawa dahil parehas lang sila na may malupit na pamilya. Tapos na Van, malaya na ako sa kanila. Tapos na rin ako sa Maynila, Mira. Ibinigay ko na ang resignation ko. Ito-turn over ko na ang lahat kay Troy at sa board. Wala na akong kumpanya at wala na akong posisyon. Ang tanging dala ko lang, ang sarili ko at ang pagmamahal ko sa inyo. Hindi ko kayo pababayaan. Hindi tayo maghihirap. Dahil sa ilang taon na iyon ay may sapat na akong naipon sa pamilya nating binubuo. Hinarap ni Mira si Vine. Bakas ang pagkamangha sa kanyang mga mata. Sigurado ka ba rito, Vine? Baka pagsisihan mo ang pag-iwan mo sa lahat ng pinaghirapan mo sa loob ng maraming taon. Umiling si Vine at hinawakan ng pisngi ni Mira. Ang pinaghirapan ko noon ay para sa isang pangarap na walang saysay dahil wala kayo. Ngayon, ang pangarap ko ikaw at si Caleb. Alam ko na wala nang banta sa inyo dahil wala na akong kapangyarihan na nais nilang agawin. Mas gugustuhin ko pang mamuhay ng payak kasama kayo kaysa maging hari sa isang palasyong puno ng mga ahas. Lumipas ang ilang linggo, masayang namumuhay sina Van, Mira at Caleb sa probinsya sa isang maliit na lupain na pag-aari ni Mira. Dito tila naging ibang tao si Van. Mula sa pagiging istriktong boss na kailangan laging perpekto, dito ay isa siyang ama na siyang palaging gagawin ng lahat makasama lang ang kanyang mag-ina. Isang hapon, nakaupo ang tatlo sa ilalim ng malaking puno ng mangga sa likod ng kanilang bahay. Nakasandal si Mira sa dibdib ni Van habang si Caleb naman abala sa paggawa ng maliit na bahay-bahayan gamit ang mga retasong kahoy na galing sa ginagawang furniture ni Van. Papa, tingnan mo, lalagyan ko po ito ng pinto para hindi makapasok ang masamang tao. Masayang sabi ni Caleb. Napangiti si Van at ginulo ang buhok ng anak niya. Tama yan anak, pero huwag kang mag-alala dahil nandito si Papa. Walang makakapasok na masamang tao rito. Tumingin si Van kay Mira at hinalikan ito sa noo. Alam mo Mira,
Ngayon ko lang naramdaman ang ganitong klaseng kapayapaan. Walang pressure ng board meeting, walang banta ng ama ko, at walang peking tao sa paligid ko. Sobrang saya pala na to. Ako rin, Vine. Sagot ni Mira habang hinahaplos ang kamay ng asawa. Masaya ako dahil naging matapang tayo. Akala ko nung una, ang isang gabi na hiningi ko'y ang katapusan ng lahat. Mali ako dahil yun pala ang naging daan para maging ganito tayo kasaya. Wala nang hadlang, Mira. Inilapit niya ang kanyang mukha sa asawa at sa pagkakataong to, hindi sila nagmamadali. Walang awkwardness, walang takot at walang mga kasinungalingan. Muling naglapat ang kanilang mga labi. Sila ay isa ng buong pamilya. Nanatili silang magkayakap. Ninanamnam ang sandali na matagal nilang ipinagkait sa kanilang mga sarili. Ang dating may kulang sa puso ni Mira, napalitan ng init simula nang bumalik si Van sa kanilang buhay. Naramdaman niya muli ang tunay na pagmamahal at ang mga pusong dati sugatan ngayon ay naghihilom dahil ang pag-ibig nila ay walang hinihinging kapalit kundi ang pananatili sa tabi ng isa't isa. Parang hapon lang ang saya naman nila pero ngayong maaga pa lang tila may kakaibang tensyon na sa loob ng maliit na bahay ni Mira. Kapansin-pansin kasi ang pagiging tahimik ni Van habang nag-aalmusal sila. Hindi ito tumitingin ng diretso kay Mira. At ang bawat subo nito ng pagkain, tila may malalim na iniisip. Maging si Caleb, hindi rin masyadong kumikibo. Madalas lang itong sumulyap sa kanyang ama na tila may lihim silang pinag-uusapan sa pamamagitan ng mga mata. Problema ng mga to? Naitanong ni Mira sa isipan. Van, may problema ba? Tanong ni Mira dahil hindi na siya nakatiis habang nagliligpit ng mga pinagkainan. Kanina pa kayo parang balisa ni Caleb. May masakit ba sa inyo? May nangyari ba na hindi ko alam? Sabihin mo sa akin, baka makatulong ako. Uminom muna ng tubig si Van bago sumagot. Ang kanyang boses ay seryoso. Gaya ng boses niya noong mga panahong ibinigay niya ang divorce papers. Mira, may tumawag kasi sa akin mula sa Maynila kagabi. Mukhang may kailangan akong asikasuhin na dokumento sa kumpanya. Hindi raw nila maaprubahan ng turnover kung wala ako roon. Kumunot ang noo ni Mira. Akala ko ba tapos na ang lahat ng doon? Akala ko ba malaya ka na? Nanikip ang dibdib ni Mira. Muling may kabang naramdaman. Yun din ang akala ko. Pero mukhang kailangan akong bumalik doon. At hindi ko alam kung gaano ko katagal mawawala. Baka abutin ako ng ilang buwan. O baka kailangan kong manatili ron para maisalba ang mga tauhan na maaapektuhan ng pag-alis ko. Tila binagsakan ng langit ang puso ni Mira. Ang takot na muli siyang iwan ni Van ay bigla na lamang bumalik. Iiwan mo na naman ba kami, Van? Pagkatapos ng lahat ng to, babalik na naman ba sa dati? Mama, aalis po ba si Papa? Singit ni Caleb. Ang boses nito tila maiiyak rin na lalong nagpabigat sa damdamin ni Mira. Hindi ko alam, Caleb. Sagot ni Mira. Pilit na pinapatatag ang kanyang loob kahit na nanginginig ang kanyang mga kamay. Mira, kailangan nating mag-usap ng maayos mamayang hapon. Sa ngayon, may gagawin lang muna ako. Sabi ni Van habang tumatayo. Gusto kong maging maayos ang lahat bago ko umalis. Caleb, ihanda niyo yung mga gamit na sinabi ko sa'yo. Lumabas si Van ng bahay nang hindi man lang hinahalikan si Mira sa noo. Naiwang tulala si Mira sa kusina. Ang kanyang isip puno ng masasamang senaryo. Akala niya, sapat na ang lahat ng sakripisyo ni Van. Pero bakit parang binabawi na naman ng tadhana ang kaligayahang kakakamit pa lang naman nila? Bakit ganito na naman? Ang bigat na naman, para siyang hinahadlangan na maging masaya. Dumating ang hapon, ang langit ay dumidilim na. Senyales na malapit na ang paglubog ng araw. Mabigat ang bawat hakbang ni Mira patungo sa sinabi ni Van kung saan sila madalas mamasyal. Nakita niya si Van na nakatayo, nakatalikod sa kanya. Si Caleb naman, wala sa paligid, na lalong nagpakaba kay Mira. Van, nasan si Caleb? Dahan-dahang humarap si Van. Ang kanyang ekspresyon ay seryoso, pero may kakaibang kislap sa kanyang mga mata na hindi mapansin ni Mira dahil sa sobrang kaba. Mira, bago ang lahat, gusto ko lang malaman. Sapat ba ang pag-ibig ko para mapatawad mo ang lahat ng taon na nawala ako? Van, bakit ka nagtatanong ng ganyan? Sinabi ko sa'yo na mahal kita. At handa akong magsimula muli. Pero bakit kailangan mong bumalik sa Maynila? Bakit kailangan mong lumayo ulit? Oo, alam ko na mahirap rin para sa'yo pero mas mahirap sa akin na unawain, Van.
ang luha ni Mira ay nagsimula ng tumulo. Dahil napagtanto ko na mali ang ginawa ko noon. Nagpakasal tayo dahil sa pamilya, hindi dahil sa gusto natin. Nabuhay tayo sa ilalim ng anino ng ibang tao. At ngayon na malaya ako, ayokong maging dating asawa mo lang. Ayokong manirahan lang tayo rito nang walang kasiguraduhan ng bukas natin. Anong ibig mong sabihin? Takang tanong ni Mira, halos manlabo ang mata sa sariling luha. Biglang sumulpot si Caleb mula sa likod na may hawak na isang maliit na box na kulay pula. Patakbo itong lumapit sa kanila. May malapad na ngiti sa kanyang muka. Isang napakatamis na ngiti, hindi gaya ng kaninang umaga na parang ito ay matamlay. Sabi na nga ba niya't may iba talaga sa mag-ama? Ito na ba yun? Papa, heto na po! Masayang sigaw ni Caleb. Kinuha ni Van ang box mula sa anak niya at dahan-dahang lumuhod sa harap ni Mira. Sa gitna ng mga ilaw na bulaklak sa bakanting lote na kinatatayuan niya at madalas nilang tambayan, ang kaba ni Mira biglang napalitan ng pagkagulat. Ang kanyang paghinga ay saglit na tumigil. Mira, hindi ako babalik sa Maynila para iwan kayo. Sambit ni Van habang nakatitig kay Mira. Ang kanyang boses ay puno na ngayon ng lambing. Ang sinasabi kong turnover ay ang tuluyang pagputol ng lahat ng ugnayan ko ron para dito na ako manirahan na habang buhay. Pero bago ang lahat, gusto kong gawin ito ng tama. Ayokong ikasal tayo dahil sa utang o dahil sa pamilya. Gusto kong ikasal tayo dahil pinili natin ang isa't isa. Ang mga salitang ito na binibitiwan ni Van ay talaga namang mas nakakapagpaluha kay Mira. Binuksan ni Van ang maliit na box, isang makinang na singsing na may diamante ang tumambad sa paningin ni Mira. Hindi ito ang singsing na ibinigay sa kanya noon ng ama ni Van. Si Van na mismo ang bumili nito na walang pamimilit mula sa ama nito. Mira, muli mo bang tatanggapin ang pag-ibig ko? Muli mo bang papayagan ng isang katulad ko na maging katuwang mo sa hirap at ginhawa? Pero sa pagkakataong to, wala nang mga lihim at wala nang mga rehas. Hindi na dinidiktahan at lalong hindi ka na nila gagamitin maging si Caleb. Hindi magiging kasangkapan ng mag-ina ko. Gaya na lang ng ginagawa nila sa akin. Dahil ang totoo, ikaw at ang anak natin ang kahinaan ko eh. Yun ang nakapigil sa akin na hindi na mangyayari ngayon dahil ilalaban ko na talaga to. Madamdaming wika ni Van. Will you marry me again, Mira? Napahagulgol si Mira dahil sa labis na katuwaan. Napagtanto niya ang lahat ng kaba at seryosong mukha ni Van ay bahagi lang ng plano nila ni Caleb. Ang mag-ama niya talaga may kalokohan din. Pinakaba pa siya ng dalawa rito, dito rin pala mauuwi sa proposal. Mama, sagutin mo na po si Papa, Mama. Sigaw ni Caleb habang tumatalon sa tuwa. Oo, Vine, oo. Sagot ni Mira sa gitna ng kanyang pag-iyak. Kahit ilang beses mo pa akong tanungin, ikaw at ikaw pa rin ang pipiliin ko. Palaging ikaw ang pipiliin ko, mahal kong asawa. Isinuot ni Van ang singsing sa daliri ni Mira. Pagkatapos ay tumayo siya, binuhat ang asawa. Inikot-ikot sa gitna habang ang tawa ni Caleb umaalingaw-ngaw sa buong paligid. At nang ibaba niya si Mira, sinunggaban niya ito ng isang matamis na halik. Sa wakas, ito na ang bagong simula at pangakong hinding-hindi na muling mababali. Nang lumubog na ang araw, ay naglatag sila ng kumot sa damuhan. Maliwanag naman kasi ang buwan. Kumain sila ng mga pagkaing inihanda ni Van at Caleb ng palihim kaninang madaling araw. Ngayon ang tatlo ay magkakasamang nakahiga, pinagmamasdan ng mga bituin. Akala ko talaga, iiwan mo na naman ako, Van. Bulong ni Mira habang nakasandal ang kanyang ulo sa balikat ni Van. Hinding-hindi mangyayari yun, Mira. At kung kailangan nagapangin ko ang buong mundo para lang makabalik sa inyo, ay walang pagdadalawang isip kong gagawin. Sagot ni Van habang hinahaplos ang kamay ni Mira kung saan nakasuot ang simbolo ng kanilang pagmamahalan. Si Caleb ang nakaisip na pakabahin ka muna para surprise daw. Magaling na aktor ang anak natin. Natatawang wika pa ni Van. Papa, sabi niyo po kasi kailangan yung nakakagulat para hindi niyo makalimutan ang araw na to. Depensa ni Caleb habang nakayakap sa braso ni Van. Napakatatas talagang manalita ni Caleb. Palibasa, magtatatlong taon na ito sa susunod na buwan. Napatawa ang dalawa. Sa sandaling yon, ramdam ni Mira ang tunay na kahulugan ng salitang pamilya.
Wala na ang kaba, wala na ang takot sa bukas. Ang tanging naroroon ay ang init ng yakap ng kanyang mag-ama at ang katiyakan na sa wakas ay nahanap na nila ang kanilang tahanan. Nahanap na ni Van ang matagal nang nawala at ipinagkait sa kanya. Mahal na mahal ko kayo. Bulong ni Mira sa hangin. Mas mahal ka namin, Mira. Sagot ni Van bago niya hinalikan muli ang kanyang asawa sa ilalim ng liwanag ng buwan. Ang gabi ay naging saksi sa isang pangakong mas matatag pa sa anumang pagsubok na muling mararanasan nila sa kanilang buhay. Ang sikat ng araw sa probinsya tila nakikisama sa espesyal na araw ni Van at Mira. Hindi ito isang marangyang kasalan sa isang sikat na venue, kundi mas piniling maging simpleng garden wedding sa likod ng kanilang sariling tahanan kung saan ang mga bulaklak ay pinitas lang mula sa kanilang hardin. Ang mga bisita ay ang mga taong tunay na nagmahal sa kanila, kabilang na si Marco, na ngayon ay nakangiti na habang pinagmamasdan ang kanyang matalik na kaibigan. Naging magaling ang pagpapanggap niya, pero kahit kailan, wala siyang naging hidden agenda sa mag-ina. Ni ang pigilan sa kaligayahan si Mira, hindi pumasok sa isip ni Marco. Basta siya bilang kaibigan, ay lagi siyang aalalay para sa mga ito. Nakatayo si Van sa harap na gawa sa kawayan at sariwang mga sanga. Suot niya ang isang barong Tagalog na simple pero lalong nagpadagdag sa kanyang kakisigan. Sa kanyang tabi ay si Caleb na suot din ng maliit na barong habang hawak ang singsing. Nang magsimulang tumugtog ang gitara, bumukas ang pinto ng kanilang bahay. Lumabas si Mira, suot ang isang puting dress na abot hanggang tuhod. Wala itong mahabang belo o mamahaling suot, pero sa paningin ni Van, siya ang pinakamagandang babaeng nabuhay sa mundo. Ang bawat hakbang ni Mira patungo sa kanya, tila pagbabalik ng bawat alaala ng kanilang paghihirap hanggang sa marating nila ang puntong ito. Nang makarating si Mira sa tapat ni Van, kinuha nito ang kanyang kamay at dahan-dahang hinalikan. Mira, simula ni Van, ang kanyang boses ay nanginig sa sobrang emosyon. Nung una tayong ikasal, ginawa ko yun dahil sa tungkulin. At noong mga panahong yun, hindi ko alam kung paano ka mahalin. Dahil natatakot akong maging mahina. Pero sa bawat araw na wala ka, natutunan kong aminin na hindi ko kayang mabuhay nang wala ka. Patawad sa mga gabing hindi kita hinawakan. Pangako na hinding-hindi ko nabibitiwan ng kamay mo. Tumulo ang mga luha ni Mira dahil sa wagas na kaligayahan. Van, hiningi ko ang isang gabi bago kita pakawalan dahil wala talaga akong ibang magagawa kundi tanggapin na lang ang kapalaran natin. Gusto ko lang talagang makatabik at mayakap. Para maramdaman ko man lang na akin ka. Pero ang gabing yun palang magiging simula ng pagkakalapit natin. Salamat dahil pinili mong bumalik. Salamat dahil pinili mong maging tatay ni Caleb at maging asawa ko. Handa akong harapin ang kahit anong hirap. Basta sa pag-iising ko, ikaw ang katabi ko. Matapos ang mensahe nila sa isa't isa, nauwi rin ito sa matamis na I do. I do. Sabay nilang bigkas nang matapos ang seremonya. Isang matamis at madamdaming halik ang pinagsaluhan nila habang nagpapalakpakan ng mga tao at nagsasaboy ng mga talulot na mga bulaklak si Caleb sa kanilang paligid. Wala nang divorce papers, wala nang mga hadlang at wala nang mga anino ng nakaraan. Sila ay ganap ng buo. 3 buwan matapos ang kanilang kasal, isang bagong balita ang nagpasaya sa kanilang tahanan. Si Mira ay muling nagdadalang tao. Ngunit kung nung unang pagbubuntis niya, ay nag-iisa siya at malungkot, ngayon naman ay tila reyna siya sa loob ng bahay dahil sa sobrang pag-aalaga ni Van, to the point na OA na ito. Doon nagsimula ang mga kakaibang cravings ni Mira na talaga namang sumubok sa pasensya at pag-ibig ni Van. Bandang 2:00 ng madaling araw, nagising si Van dahil sa mahinang yugyug ni Mira sa kanyang balikat. Van gising, bulong ni Mira. Mabilis na nagising si Van. Handang rumisponde sa anumang kailangan ng kanyang asawa. Bakit mahal? Masakit ba ang tiyan mo? Gusto mong uminom ng tubig? Napakusot pa ito sa mata. Umiling si Mira habang ang kanyang mga mata ay may saya. Van, gusto ko ng manggang hilaw, yung sobrang asim. Pero gusto ko, isasawsaw ko sa padis na bagoong na madaming sili. Natigilan si Van. Mangga? Padis at sili? Magkakasama silang 3, mahal? Hindi ba nakakasama yun sa inyo ni baby?
Oo, Van. Ngayon na. Parang sasabog ang dibdib ko kapag hindi ko nakain yun. Pagmamakaawa ni Mira habang bahagyang nakapout ang kanyang mga labi. Kahit antok na antok at naguguluhan sa kombinasyon ng pagkain, hindi nagreklamo si Van. Ngumiti lang siya at hinalikan sa noo si Mira. Sige mahal, hintayin mo ko rito. Hahanap ako. Lumabas si Van sa gitna ng dilim. Dahil nasa probinsya sila, kinuha niya ang kanyang flashlight at pumunta sa likod bahay para mamitas ng mangga. Pagkatapos ay hinalughog niya ang kusina para sa natitirang bagoong nagawa pa ng kapitbahay nila. Nang maihanda niya ang pagkain, dinala niya ito sa kwarto. Pinanood niya si Mira habang masayang isinasawsaw ang maasim na mangga sa marapas at maalat na bagoong. Ang sarap, Van. Gusto mo? Wag na mahal. Sa'yo na lang yan, busog pa ako. Sagot ni Van habang pinipigilan ng sarili na mamilipit ang muka sa isiping kakainin ng ganoong kombinasyon. Ngunit makita lang niyang masaya si Mira, nawawala ang lahat ng kanyang pagod. Hindi lang doon natapos ang mga kakaibang hiling ni Mira. Isang hapon na habang nagtatrabaho si Van sa kanyang furniture shop, lumabas si Mira na may dalang payong. Van, gusto ko ng amoy pintura. Napakamot ng ulo si Van. Mahal, baka masama sa baby ang amoy ng pintura. Hindi, Van. Gusto ko lang amoyin sa malayo. At gusto ko, habang ginagawa mo yan, kakantahan mo ko ng kanta ni Regine Velasquez. Napahinto ang mga tauhan ni Van sa shop. Napatingin sila sa kanilang boss. Ngunit sa pagkakataong to, walang pag-aalinlangan na kinuha ni Van ng isang kahoy na tila ginawang mikropono. Lumayo ng kaunti para hindi malanghap ni Mira ang pintura at nagsimulang kumanta ng sintonado pero puno ng damdamin. Tawang-tawa si Mira at Caleb habang pinapanood si Van. Ang dating bilyonaryong arkitekto ay nagmumukhang payaso para lang pasayahin ang naglilihing asawa. Van, salamat ha. Alam kong ang hirap kong intindihin ngayon. Sabi ni Mira nang matapos ang kanta. Lumapit si Van at tinakbayan si Mira. Mahal kita. Kahit ano pang ipagawa mo sa akin. Kahit pakuha mo pa ang buwan o patalunin mo ko sa dagat ay gagawin ko. Dahil ang bawat hirap mo sa pagdadala ng anak natin ay wala sa kalingkingan ng mga ginagawa ko kumpara sa sayang ibinibigay niyo sa akin ni Caleb. Lumipas ang buwan na puno ng ganitong mga eksena. Minsan gusto ni Mira na maligo sa ulan kahit tirik ang araw. Kaya naman gumamit si Van ng hose para magmukhang umuulan sa garden. At minsan naman gusto nitong amuyin ng kilikili ni Van bago ito matulog dahil mabango raw ito para sa kanya. Lahat ng ito inunawa ni Van ng may ngiti. Sa bawat haplos niya sa lumalaking tiyan ni Mira, nararamdaman niyang tibok ng puso ng kanilang pangalawang bunga. Isang gabi, habang nakaupo ang pamilya sa kanilang maliit na veranda, ay nakasandal si Mira kay Van habang si Caleb nakahiga sa kanilang mga binti. Tinitingnan nila ang mga bituin. Wala na silang hinahanap pa. Ang kapayapaang nararamdaman nila hindi matutumbasan ng anumang yaman na iniwan ni Van para lang sa kanila. Alam mo, Van, nung akala ko ang pag-ibig ay parang negosyo na kailangan laging may kapalit. Kailangan laging may kasunduan. Pero dahil sa'yo, natutunan ko na ang pag-ibig pala ay ang pagpili sa taong yun araw-araw na kahit gaano pa kahirap o kahit gaano pa kakomplikado. Hinalikan ni Van ng kamay ni Mira na may suot ng singsing. At natutunan ko naman, Mira, na ang tunay na tahanan ay ang mga yakap ninyo ni Caleb. Ikaw at si Caleb, palagi akong uuwi sa inyo at palagi kayong pipiliin. Tumingin si Van sa tiyan ni Mira at dahan-dahan itong hinaplos. Mahal, onting tiis na lang para kay baby. Nakatitig ito sa tiyan niya. Lalabas ka na rin at makakasama mo na kami. Pero wag mong masyadong pahirapan si mama sa cravings ha. Baka ipahanap mo na sa akin ng ice cream na may lasang adobo. Natawa silang lahat sa sinabi ni Van. Ang tunog ng kanilang tawa ay umaalingaw-ngaw sa tahimik na gabi. Ito'y nagpapatunay na sa wakas, tapos na ang panahon ng pagtitiis. Ang bawat pait na naranasan nila ay naging pampalasa lamang para mas lalong maging matamis ang kanilang pagsasama. Mula sa isang gabi na hiningi bilang pamamaalam hanggang sa habang buhay na pagsasama na puno ng pag-unawa at saya. Sila isang pamilya na nahanap ang kanilang kalayaan sa gitna ng pagmamahalan. At habang ang mga bituin ay patuloy na nasa langit,
Alam ni Van at Mira na kahit anong unos pa ang dumating, hinding-hindi na ulit nila bibitawan ng isa't isa. Dahil sa dulo ng lahat, ang pag-ibig ang tanging pundasyon na hinding-hindi guguho o mawawala.